DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa birthday boy, Father Lito Jimenez, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 16 ng buwan ng Hunyo. Halos sa 2 pisong kada litrong taas presyo ng gasolina at diesel. Kasado na bukas. Inaasahang tataas pa sa mga susunod na araw. Dahil sa magitang gyera ngayon sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel at Iran. Unang araw ng pasukan para sa school year 2025-2026, umarangkada na high school students sa Quezon City sa covered court na klase. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DepEd Secretary Sani Angara nag-ikot sa unang araw ng pasukan, nagmistulang guro sa isang paaralan sa Maynila at nato ang mga estudyante dahil ang presidente ay nagpa-Jollibee. Wow! Bida ang saya daw, lakay. Pangulong BBM pinatitiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Middle East na naiipit sa digmaan ng Israel at Iran. 8 hepe naman ng pulisya sa Metro Manila sinibak nang pumalpak sa 5-minute response time sa simulation exercise. Hepe ng Technical Committee Staff ng Kamara de Representantes binaril sa birthday party ng anak, patay. Wow, lupit naman yan, ano? Grabe. Samantala, may git at 300 milyong piso halaga ng floating shabu. Nalambat naman ngayon sa karagatan ng Cagayan. Mga droga na sa T-bags at markado ng Chinese characters. May huli ka website sa mga nasa poll ng No Contact Apprehension Policy formal na inulinsad ng MMDA. Halos 20,000 residente ang apektado ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. At higit 700 kabahayan nasira dahil sa kalamidad. 18 Pinoy na naipit sa Dubai dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East darating ngayon ayon sa DMW. Isang Pinay nadamay naman sa airstrike ng Iran sa Israel, nasa critical na kondisyon ayon sa Department of Migrant Workers. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Mga kuya, kung may pera kayo ay full tank na nyo. Dahil bukas ay naasahang meron na namang oil price increase at medyo mataas-taas. Batay sa anunsyo ng iba't ibang kumpanya ng langis, tataas ang presyo ng diesel at gasolina sa halagang 1 peso and 80 centavos. Haba ang presyo naman ng kerosene ay nasang tataas ng 1.50. Epektibo ang oil price adjustment bukas sa June 17 na resulta ng kalakalan sa pandaigdigang merkado. Ayon naman sa mga analyst, ang presyo ng petroleum products ay inaasang pang tataas sa mga susunod na araw dahil sa namagitang gyera ngayon ng Iran at Israel.
Samantala, idineklarang smooth at maayos ni Education Secretary Sani Angara ang pagbubukas ng school year 2025-2026 sa kabuuan kasunod ng kanyang pagbisita sa Tenement Elementary School sa Taguig City. Ayon kay Angara, minor repairs lamang kailangan sa ilang paaralan maliban sa San Francisco High School sa Quezon City na naapektuhan ng sunog at nawalan ng 8 silid-aralan. Daan-daang table at armchairs ang kinakailangan sa nasabing paaralan pero tiniyak ng kalihim na inaasahang maipapadala na ang mga replacement ngayong linggo habang nagpapatuloy ang kanilang procurement. Kaugnay nito, sinabi ni Angara na manageable o kayang resolbahin ang mga problema sa sektor ng edukasyon na itinuturing ng nasa crisis level. Naniniwala ang kalihim na may solusyon pa sa krisis at maraming anyang mareresolba kung tutumbukin ng remedyo ang foundational level. Narito si Secretary Angara. We need to drill down at the foundational levels. We really have to focus on what they call key stage 1. That's in your kinder to grade 3. So I think if we attack that point, then we do solve a lot of the problems of the system. So doon tayo mag-focus. Although at the same time, hindi natin nakakalimutan na may grade 4 to grade 6 tayo na dumaan ng pandemic. I think yun yung kawawa dahil wala silang interaction sa mga teachers nung panahon ng pandemya. Sila yung nangangailangan because they're just starting to read. Samantala, personal na bumisita naman ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Manila. Kaninang umaga, unang araw ng pasokan ng klase. Nagmistulang guro pa ang Pangulong Marcos habang nagtour sa isang grade 1 class gamit ang mga flashcards sa may salitang Tagalog o Pilipino. Sa pamagitan naman ng Zoom, nakausap niya ang ilang regional director ng DepEd, mga guro at estudyante mula sa iba't ibang rehiyon para alamin ang kondisyon at pangangailangan ng mga public schools. Nagbigay din ng direktiba ang Pangulo sa DepEd at iba pang ahensya na tutukan ang pag-aayos ng supply ng kuryente, malinis at sapat na supply ng tubig at internet sa mga paaralan. Tinak ng Pangulong Marcos na patuloy ang pagtugon ng gobyerno sa mga kulangan para matiyak ang dekalidad na edukasyon para sa ating mga kabataang Pilipino. Samantala, sa unang araw ng klase ay ginamit ng mga mag-aaral ng San Francisco High School at sa Barangay Santo Cristo, Quezon City ang kanilang covered court bilang temporary classrooms matapos matupok ng sunog ang mahigit 20 silid-aralan noong linggo. Ayon kay Carlin Sedilla Schools Division Superintendent, nasa 16 na sections ang apektado ng sunog kung saan 8 dito ay morning shift at 8 naman ay afternoon shift. Pero paglilinaw ng opisyal, ito ay ngayong first day of school lang dahil mayroong bagong gusali na katatayo lamang at ipagagamit sa mga estudyante simula bukas. Sa kabuuan ay mayroong 7,000 bilang na mga enrollees ang San Francisco High School ngayong school year 2025-2026. Target namang masolusyonan ng Department of Education ang kaulangan ng mga classroom sa buong bansa sa pagtulungan sa pribadong sektor. Sa panayam ng DZRH kay Education Assistant Secretary Rogel Masapol, sinabi nito sa pamagitan anya ng Public-Private Partnership PPP ay mapapabilis ang pagtatayo ng mga classrooms. Sa ilalim ng PPP program, maaari manong umutang ang DepEd sa mga lokal na construction companies upang sila ay magtayo ng mga school buildings. At babayaran naman ito ng pamahalaan sa loob ng mapag-usapang time frame. Narito si DepEd Assistant Secretary Masapol. Ang proposal po natin, which parang nag-agree naman po si Presidente, itap na natin yung private sector kasi mabilis po silang mag-construct in a large scale po. So, ibig sabihin, within the term of President Marcos, marami po makakonstruct pag po ang private sector po ang tinap natin.
Samantala, dapat matugunan sa pagbubukas ng 20th Congress ang mga suliranin ng mga paaralan ngayong balik eskwela. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, kabilang dito ang kakulangan sa silid-aralan. Anyay nakokompromiso ang kalidad ng edukasyon dahil sa pagsisiksika ng mga bata sa classrooms at pagpapatupad ng shifting sa klase. Kaugnay nito, nagsagawa ng bisita eskwela ang grupo ni Castro para mangalap ng impormasyon sa mga pangangailangan ng mga paaralan sa bansa. Sabi ni Castro, ito ang magiging basehan ng legislative agenda na isusulong ng ACT Teachers Party List sa pagbubukas ng susunod na kongreso. At para naman sa suspension ng mga classes kapag may kalamidad, tulad ng mga bagyo at pagbaha, abay, eto't muling ipinaalala ni DepEd Secretary Sani Angara na mga local government units ang may responsibilidad na mag-anunsyo ng class suspension batay sa kalagayan ng panahon sa kanilang lugar. Ayan. Kaya yung mga mayor, sawag tutulog-tulog sa pansitan, ha? At ngayong wala na si Director Nilo Rosas sa DepEd. Dati-dati si Director Nilo Rosas ang taga-announce ng suspension ng classes. Kung dati sinusunod ng mga paaralan ang automatikong suspension batay sa signal number warning mula sa Pag-asa, ngayon ay may discretion na ang bawat paaralan at mga LGUs na mag-suspinde sa ilalim ng bagong pulisiya ng DepEd. Ayon kay Secretary Angara, ang pagbabago ito ay naglalayong maiwasan ang pagkagambala sa pag-aaral, lalo sa mga lugar na manageable naman ang lagay ng panahon. Ayan mga mayors, ha? Pagtutulog-tulog, gising-gising. Bawal tanghaliin lakay. Dapat ay maaga kayo, ha? Correct. Kung hindi nyo kaya, magtalaga kayo ng spokesman ninyo sa inyong Correct. lugar. Samantala, tiniyak ng pambansang pulisya ang ugnayan nito sa mga paaralan para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong pag-arangkada ng pasukan. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kasama rito ang pagbabantay kontra bullying na maaaring mangyari sa loob o labas ng eskwelahan. Maaari anyang itawag sa 911 maging ang mga insidente ng bullying at kahit anong may kinalaman sa seguridad ng learners. Kapag natanggap umano ng police stations ang sumbong, sila rin ang magpapaalam sa Schools Division para sa karampatang aksyon. Narito si Torre. Sa loob naman ng eskwelahan, we are coordinating with the schools. Siguraduhin natin na walang bullying, walang mga krimen na mga makakabiktima ng ating mga estudyante. Matatanda ang kabilang sa mga reformang nais ng pulisya sa ilalim ni General Torre ay ang pagpapatupad ng 5-minute response sa mga insidenteng itatawag sa hotline na 911. Inatasan naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang makukulang ahensya ng pamahalaan ng tiyaking ligtas at hindi napapabayaan ang mga OFWs, mga Pilipinong naiipit ngayon sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Press Undersecretary Clara Castro, nakatutok na ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at OWA sa sitwasyon at nasa heightened alert at crisis mode na ang mga ito. At nag-set up na rin ang OWA ng 24/7 Middle East Help Desk para mas mabilis ang pagbibigyan ng tulong sa ating mga OFWs. Bagamat wala pa ipinatutupad na forced repatriation, tiniyak na Malacanang na handa ang pamahalaan na gawin ito kung lalala ang sitwasyon sa nasabing lugar. Narito si Press Undersecretary Castro. Ang direktiba ng Pangulo sa DFA, DMW at OWA ay mabilis ang tulong sa ating mga kababayan. No one is left behind. Yun ang tagubilin ng Pangulong Marcos Jr. At para po sa mabilisang pag-contact po, meron po tayong Middle East Emergency Hotlines, ang DMW OWA Help Desk. I-dial lang po ang 1348. At for those abroad naman po, pwede nyo pong i-dial +63 21348.
Samantala, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang kahandaan nito sakaling kinailangan o kailanganin ang mass repatriation ng mga Pilipino sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa isang press conference sa NAIA, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang kanilang pagbabantay sa sitwasyon sa Middle East, lalo na sa kalagayan ng mga OFW bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Kakdak, 72 Pilipino sa Israel na ang nagpahayag ng kagustuhang agad na makauwi sa Pilipinas. Bukod pa ito sa 18 OFW na na-stranded sa Dubai na nauna nang na-repatriate patungong Pilipinas matapos hindi na makabiyahe papunta sa kanilang trabaho sa Israel at Jordan. Tinulungan naman na rin ng DMW ang 14 na Pilipino na apektuhan ng missile attack. 8 sa kanila ang inilagay sa pansamantalang tirahan, 5 ang nanatili sa kanilang mga employer habang isa naman ang nakituloy sa kaibigan. Nasa alert level 2 pa rin ang Israel habang mahigpit ding minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa Lebanon. Narito si Kakdak. We always stand ready in the event of mass repatriation. Mula pa nung nagsimula yung sigalot ng October 7 na Hamas versus Hamas and the IDF, instruction na talaga ng ating mahal na Pangulo na maging handa. Kaya di ba nakapag-charter tayo ng aeroplano mula Beirut. Yung Beirut naman, ang center of the conflict. And we always stand ready. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Isang Pinay na damay sa isinagawang airstrike ng Iran sa bansang Israel. At ito po ay nasa critical na kondisyon ayon sa DMW. At 8 hepe ng pulisya sa Metro Manila sinibak nang pumalpag sa 5-minute response time sa simulation exercise. At isang staff naman ng Kamara de Representantes, kakalungkot maibigan, binaril sa birthday party ng kanyang anak, patay. Lupit naman ng mga kriminal na to, ano ha? At may higit 300 milyong piso halaga ng floating shabu nalambat na mamangisda sa karagatan ng Cagayan. Ang mga droga na nasa tea bags, markado ng Chinese characters. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Bengli at Doktora Isasuntay, Doktora Lynn Laureta. Bilis ng oras, alas 4:26. Standby sa ating mga reports. Samantala, may paalala po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Abay, sabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, ang inilunsad na PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development ay hanggang July 31 na lamang po, hanggang next month na lang. Kaya yung mga photo enthusiast natin, maging amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ayan. Abay, ibigay nyo na ang inyong mga entries. At syempre, ang tema po ng photo contest ay may kinalaman sa mga proyektong pang-infrastruktura. Katulad na lamang ng mga magandang highways, tulay, seaports, airports, at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. Maaari magsumiti ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. At 8 grand winners ang pipili ng PAGCOR sa bawat kategorya. At para sa karagdagang detalye, mag-log-on lamang sa kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2025/index.php. Bago ang mga reports, abay bati mo natin ng happy birthday, ha?
ang birthday celebrant ng FM Digital Media Operations. Abay si Patricia Bernadette Lapid-Lapid. Hi Pat, happy birthday. Di pa nagpaparamdam si Pat ha? Wala bang paramdam si Pat ha? Happy birthday din kay Angelo Palomo ng DZRH. Aba, asan si Angelo ha? Ayan, nasa engineering ba itong si Angelo Palomo ha? At happy birthday din kay Uyo aking bats ha? Si Edgar Orlador, pagbati mula sa mga Anito Boys. At mga Halina Boys, ba paramdam ka naman Orly, ha? Yan. Abay, binabati ka ni Boy Castoy, ha? Yan. Boy Cap at saka si Boy Lakjo. Yan. Happy birthday, Mayor mo na talaga. Ayan, talaga naman ano, ha? Wala bang blowout dyan, Mayor? Happy birthday kay Kuyang Colonel Wilmer Panabang at kay Mike Planas. At happy birthday din kay Miss na Colonel Alex Sembrano at Cleng Campanilla mula sa Sandigan 82. At happy birthday din kay Congressman Egay Erisa ng Caloocan, Congressman O Kamalapitan ng Caloocan din, at kay Father Lito Jimenez, happy birthday. At kay Attorney Brad, ha? Di ka nagpaparamdam, ha? Hinahanap ka ng mga kapans. Attorney Magtanggol Gatdula, ang dating direktor ng NBI. At binabati natin si Kuya Magdaleno at Fidela Payong Ayong mula kay Kuyang June Payong Ayong. At sa ating mga reports, sandali lamang at meron na yan tayong winner sa mga nagpadikit ng DZRH sticker sa ating Lakas promo. Abay, ready na ba? At ang ating winner kapag nasagot ng tama ating tanong, abay, manalo siya kaagad ng limpak-limpak na 1,000 pesos. Nasa ating linya na, ha? Uy, nasa ating linya si Kuya Sunny Pineda. Kailangan pa ba niya lakay? Pineda na siya. Oo nga ha? Ayan. Abay kay Governor Baby Pineda na lamang, ha? At kay Boss Bong Pineda, solve na siya. Paldo na. Ayan. Mr. Sunny Pineda, sir, magandang umaga po, hapon po sa inyo. Mr. Sunny. Yes po. Ayan, taga saan po kayo kuya sa sa Pampanga, sa Miqueni, Pampanga? Mexico. Oh, Mexico. Miqueni, Pampanga. Ayan. Si Senyorito Buenas tardes. Ayan. Buenas tardes sa Miqueni, Abe. Ayan. Kuya Sani, anong sasakyan mo ang dinikitan ng DZRH sticker? XLT. Ano po? Mexico. XLT. XLT? Ano yan? Ano yung XLT? Jeepney Pampasada. Jeepney Pampasada. Anong biyahe yan, kuya? Mexico, San Fernando. Mexico, San Fernando. Ayan, ang tanong ko kuya Sani, ha? Ayan, sino ang nanalong gobernador ng Pampanga? Nanay Lilia Baby Pineda. Aba, ang galing-galing mo, ha? Abay, baka marinig ka pa ni Governor Baby Pineda, baka dagdagan pa ng 10 ito, ha? Swerte. 10,000, ha? Ayan, Kuya Sani, congratulations. Nanalo ka ng 1,000. Ayan, may naka-boundary ka na ngayon. Huwag mo ibaba ang iyong telepono at kakausapin ka ng news center para malaman kung saan ipapadala, ha? Ang iyong napanalo ng 1,000 pesos. Congratulations! Congratulations sa Kuyang Sani Pineda. Ayan, kamagana ito siguro ni Nanay Governor Baby Pineda. Standby man ang Milky Rigunan. Standby Raymond at Paas. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano itong report mo, Let? Pag-share ng AI video ng opisyal ng gobyerno, nakakawala daw ng tiwala ayon sa Malacanang. I-share ng share lakay. Click ng click. Ganun ba? O nga, ano, ha? Ayan. Grabe kasi ng mga AI ngayon, hindi mo na malaman kung alin ang totoo, ha? Ayan. Standby sa ating mga reports. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:38. Break time! Oras, Miss Thea.
Ganap ng alas 4:45. Bago ang report naman ng Milky Rigunan, happy birthday muna kay Beth Olier mula kay Kaloy Pascual Jr. at mga taga-MBC. At nagpapabot tayo ng pakiramay Miss Thea sa pagyaw ng butihing ama na ating kasamang si Miss Mabel Arrive. Ayan. Our condolences sa pamilya ni Miss Mabel. At ang burol po yata ng kanyang butihing ama ay sa... Bukas lakay ang viewing sa Emerald Chapel ng Loyola Memorial Park sa Marikina. Marikina City. Our condolences Mabel. At sa detalye ng ating mga balita, epekto sa Pilipinas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Na hanggang ngayon po mahabingan ay tuloy ang palitan ng paglipad ng mga missile. Dapat na ikonsidera sa pagbalangkas ng panukalang budget para sa susunod na taon. Alamin natin detalye mula kay Aris number 12, Milky Rigunan. Please come in. Manang Milky. Lakayateya sa isyu ng tensyon sa Israel at Iran, ang usapin ay hindi foreign alignment kundi economic preparedness. Ang kay Albay Representative Joey Salceda sa pagtalakay sa 2026 proposed national budget, dapat i-consider ang epekto nito sa ating ekonomiya, kalakalan, kaligtasan at kapakanan na ating mga OFWs. Sabi ni Salceda, sa ngayon tinatayang 2.16 million Filipinos ang nagtatrabaho sa ibang mga bansa at 1/3 nito ay nasa Middle East kung saan 20% ay nasa Saudi Arabia at 13% ang nasa United Arab Emirates. Anya, practical benchmark ang 600 million pesos na budget sa 2026 bilang overseas contingency plans at standby funds, kasabay ang pagtiyak sa kahandaan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Paliwanag ni Salceda ang epekto sa Pilipinas ng conflict na ito ay mararamdaman sa pamagitan ng oil prices, paggalaw ng exchange rate, labor market disruptions at mga import costs. Lahat ng ito anya ay dapat ikonsidera at talakayin ng mga ahensya ng gobyerno sa sandaling ganapin na ang 2026 budget call. Karaniwan pinipresenta ng Malacanang sa Kongreso ang panukalang pambansang budget isang linggo matapos naman ang SONA ng Pangulo. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, undocumented OFW dapat isama sa repatriation plans sa giyera sa pagitan ng Israel at Iran ayon kay Senate President Cheese Escudero. Idetalye mo ang balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Naku, naputol. Ito na lang, lakay. Sa Malacanang, pag-share ng AI video ng mga opisyal ng gobyerno nakakawala ng tiwala ayon sa Malacanang. So bawal mag-share lakay basta-basta, no? Bakit mga ganun ba mga ano? Sino mo pala share? Naubos ba ang oras ng mga opisyal ng gobyerno sa ano? Kasi share ng AI videos. Yan. Idetalye mo ang balitang yan. RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Si Thea Lakay, pinayuhan ng Malacanang ang mga opisyal ng gobyerno na mag-ingat at maging responsable sa pag-share ng mga larawan, video at impormasyon sa social media para hindi mabiktima ng kumakalat na fake news. Sa press briefing, ipinaalala ni Palace Press Officer Claire Castro ang responsibilidad ng public official sa pagbabahagi ng impormasyon dahil mabilis silang paniwalaan ng publiko. Ayon kay Castro, nakakaduda at nakakawala ng tiwala kung mismong matataas na opisyal ang nangunguna sa pagbabahagi ng maling impormasyon. Sa kabila nito, naniniwala ang palasyo na hindi kailangang humingi ng sorry ng mga opisyal na nagkamali ng share o post. Pero dapat anyang kilalanin at akuin ng mga ito ang responsibilidad kung kumalat at pinaniwalaan ng publiko. Narito si Yuse Castro. Ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Reaksyon ito ng palasyo sa ibinahaging post sa social media
nina Senator Ronald De La Rosa at Davao City Mayor Baste Duterte na naglalaman ng artificial intelligence o AI-generated video ng ilang estudyante na nagtutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ba, meron pa lang ganon? Meron pa lang mga ganon na let? Oo, Lakay. May sinare kasi sila, Lakay. Tapos nilagyan pa ng caption, yung kay Senator Bato, ang caption niya Lakay ay, mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yellow at mga komunista. Yung kay Mayor Baste naman, ang sinabi niya ay, and the liberals say they have the Gen Z support. Come on. Yan, yung caption ng kanilang mga post. Pero, ayan, lumalabas na AI-generated yung mga video na yun. Yung pala yun. Okay nga, Rud. So, bukas saan school mag-iikot ang Pangulong Marcos, ha? Ayan, para hindi naman magtampo ang mga taga-McDonald's. McDo naman pamirienda, wag lang puro Jollibee. Yung malapit din daw sa McDo. Kaso ang binanggit nila kay sa feeding program na daw. July na. Kailangan ibalik ang Nutriband o kaya yung mga oatmeal nung araw. Ayan, o kaya gatas. Kailangan ng mga bata yan. Meron na yan, Lakay. Pero, meron na yan sa ngayon, pero yung programa ni Presidente, mas palalawakin pa yan. At dapat unahin yung mga depressed areas. Less ayan. fortunate, Lakay. Mga batang nagkukutong. Payat, ayan, walang pambili ng tsinelas, sapatos, mga ganyan. Siguro unahin yung mga yan. Oo, Lakay, kaya mayroon din ring programa ngayon yung first 1,000 days kasi naniniwala talaga si Presidente na importante yung habang nasa tiyan pa lang, yung mga baby ay malusog na para pag panganak sa kanila ayan, tuloy-tuloy din yung suporta sa kanila. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, dumako tayo sa Senado, mga undocumented OFWs. Dapat isama sa repatriation plan ng pamahalaan sa nangyayaring giyera ngayon ng Israel at Iran. Alamin natin ang detalye mula kay RH28. Raymond at Paas, please come in. Anong sabi ni Senate President Cheese? Wala dapat maiiwan na mga overseas Filipino workers o OFW sa Iran, Israel at iba pang karatig bansa na nagnanais ng umuwi sa Pilipinas, dokumentado o undocumented workers. Ito ang panawagan ni Senate President Francis C. Escudero sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan sa tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Para kay Escudero, dapat kumilos ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang mahanap ang ating mga OFWs kung saan man sila naroon ngayon at isunod na ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. Hindi na mahalaga kung documented o undocumented ang ating mga OFWs. Ang importante ay lahat ng mga Pilipinong nangangamba sa kanilang seguridad ay matulungan at mapauwi sa lalong madaling panahon. Kapag nakauwi ng mga ito ay sasalang sila sa debriefing at ihanda na rin ang mga maaring tulong sa kanila lalo na at nawalan sila bigla ng hanap buhay. Narito si Senate President Cheese Escudero. Ang panawagan at kahilingan namin tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa Israel, pero sa mga karatig bansa na maaaring maapektuhan nitong gera, tawagin na natin gera, sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lalo na't ngayon, tigil yata ang regular flight sa bansang Israel. So sana, tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ng repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa gera nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Si Senate President Cheese Escudero. Mayor. Dinahingan ng reaksyon si Senate President sa pinalutang ni Senator Robin Hood Padilla na Sara Amy tandem sa 2028. Walang napag-usapan kaninang kasi alam mo yung ganyang mga tanong, Mayor. Minsan iniiwasan nilang nagtatawanan lang nila kung minsan yung mga tanong na ganyan, Mayor. Ayaw sagutin? Hindi, minsan kasi alam mo yung naririnig ko mga usap-usapan minsan yung dito pag para bang hindi na nakapagtataka yung mga ganon. Parang mas nakagugulat pa yung balitang
nakipag-ayos yung isa sa kapatid niya, hipag niya at pinsan niya. Parang mas Yun ang nakakagulat. Oo, mas nakagugulat pa daw yun kaysa yung Sarah Ailey o anuman na tandem nila. Parang given na sa kanila. Sabi nga ni Pinong, yung Sarah Amy tandem kailan pa ba i-memorize yan? Basic. Basic. Okay, maraming salamat Raymond. Okay nga, Rod. 828 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Regional Police Chiefs hindi ligtas sa sibakan sakaling palpak sa 5-minute response time ayon kay General Torre. Idetalye mo ang balitang yan, RH52, Eniel Parrosa. Eniel. Lakay at Mistea matapos manibak ng 8 chief sa polis dito sa Metro Manila. Ibinalita ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na 3 provincial directors din ang kanyang binalaang tatanggalin sa pwesto dahil sa palpak na pagsunod sa 5-minute response. Sa ambush interview kay Torre sa Pasig City, sinabi niyang nagbigay siya ng caution sa hindi mo na pinangalan ng hepe ng mga pulisya sa Region 6, Region 7 of Negros Island Region. Warning din naman itong maging sa mga pinuno ng PNP sa regional level sakaling masyadong marami sa kanilang tao ang hindi makasunod sa tinawag niyang very simple na polisiya. Pakinggan natin si General Torre. I've already spoken to the regional directors. Their provincial directors and chiefs of police are their responsibility. So, pag masyadong marami at nakita ko na kaya nag-fail ang mga chief of police at saka mga provincial directors at mga district directors ay nag-fail because kulang sa direksyon at buy-in ng regional directors, aalisin natin ang RD. Ayon kay Torre, pagpapaliwanagin niya ang mga nauna nang nirelieve habang inihahanda naman ng reklamo dahil sa kanila umanong pagpalya na sumunod sa PNP chief. Bagamat hindi tinukoy sa interview ng mga reporter, sinabi naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Gin Fajardo na ang mga nirelieve sa Metro Manila ay mga hepe ng Caloocan, Nabotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Paranaque at Makati PNP. Iginit ng top cup na kagustuhan ni Pangulo Bongbong Marcos ang agarang pagresponde ng mga pulis sa pamamagitan ng 911 upang maramdaman ng taong bayan ang kanila umanong kaligtasan. Ito sa Edniel Barroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. In fairness, maganda ang ginagawa ni General Nicolas Torre III. Ayan, keep it up General Sir. Ayan, para hindi tutulog-tulog ating mga police officials at mga kapulisan natin. At siyempre mabilis na responde sa mga krimen o kaya paghingi ng tulong. Sino nga yung ganyan dati, Lakay, yung nag-iikot? General Guillermo Eleazar is the name. Correct. Ganyan. Oo. Mga kailangan natin, ha? Ayan, at police visibility, magandang General Torres, sir. Ipagpatuloy nyo yan. Samantala, dalawang eskwelahan na may halos 6,000 mag-aaral sa Binyan at Santa Rosa, Laguna. Aba, dinalaw ni DepEd Secretary Sani Angara. Nagulat ba siya noche sa dami ng mga estudyante? Dami. Noche Kakas, please come in. Lakay at Miss Teya, welcome ng mga mag-aaral si DepEd Secretary Sani Angara sa kanyang pagbisita sa dalawang eskwelahan sa unang pasok ng klase sa lalawigan ng Laguna. Unang binisita, Lakay, Miss Teya, ni Secretary Angara ang Binyan Secondary School of Applied Academics may 2,800 students sa bayan ng Binyan. Pasado alauna kanina, nagpakita ng gilas naman ang mga kindergarten students mula sa Santa Rosa Elementary School Central 3 nang i-welcome ang pagpasok ni Angara sa kanilang silid-aralan na may kabuang bilang na 3,100 estudyante mula kinder hanggang grade 6. Kasama rin ni Angara ang alkalde ng Santa Rosa City na si Mayor Arlene Arcillas. Tinanong natin na kanina, Lakay, si Angara kung ano ang kanyang final assessment na kaya ito ay nag-thumbs up lang at okay daw ang kanyang school visit. Unang binisita ng kalihim ngayong opening of classes ang Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong, Maynila kasama si PBBM Junior bago magtanghali naman ang school visit sa Tenement Elementary School kasama si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Arit sa 27, no Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, nakumpiska ng Bureau of Customs ang aabot sa 5.1 milyong halaga ng party drugs mula sa isang shipment sa Clark, Pampanga. Ayon sa Customs, itinago sa loob ng Peking dog food ang aabot sa 3,004 na tableta ng ecstasy na mula sa Paris, France. Naka-address naman ang naturang shipment sa isang consignee mula sa Taguig City. Kaugnay nito, naglabas na ng warrant of seizure ang Detention and Customs at PIDEA dahil sa naging paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act at Dangerous Drugs Act. At droga pa rin, halos 322 million pesos na halaga ng shabu ang nalambat naman na mamangisda sa karagatan ng Cagayan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA, isinuko ng mga mangisda ang 45 kilos ng droga na nalambat nila na palutang-lutang sa coastal barangay ng bayan ng Claveria. Ang shabu ay nakasilid sa 50 paketa ng mga T-bags na may nakasulat na Chinese characters na daguan yin. Natuklasan ang mga floating shabu sa Claveria 2 araw bago natagpuan ang halos 7 milyong piso halaga naman ng shabu sa karagatan ng Narbacan, barangay Sitio Narbacan, Barangay Dilam sa bayan naman ng Calayan. Isang kagawad naman ng barangay sa San Juan sa bayan ng Santa Praxedes ang nagsurrender din ng 5 milyong piso halaga ng shabu na natagpo ang palutang-lutang naman sa barangay San Juan, Santa Praxedes, Cagayan. Usaping droga pa rin lakay. Nasabat ng otoridad ang aabot sa 10.7 milyong piso halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Arestado ang 21 taong gulang na sospek na kinilala lamang sa alias Ray na isa umanong high-value target. Bukod sa isang bloke ng marijuana na ibinenta nito sa poster buyer ng kapulisan, nakumpiska din sa apartment ng sospek ang higit sa 80 kilo na marijuana. Mahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Malungkot na balita, mahibigan at masaklap sa pamilya nito, ha? Dahil isang empleyado po ng Kamara de Representantes ang pinagbabaril mismo sa birthday party ng kanyang anak sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Saan ba nangyari ito, Wina Binauhan? Ba't walang pangalan? Sa Jollibee ba ito, McDo o sa loob ng bahay? Ayon sa Quezon City Police, dalawang hindi kinilalang lalaki ang pumasok sa venue kung saan dinaraos ang birthday party at binaril ang biktima ng malapitan. Agad tumakas ang mga suspect matapos sa barilin ang biktima. Sakay ang ng motorsiklo at nagpaputok pa sa isang gwardya ng subdivision bago sila tumakas papalayo. Events place lakay. Event place? Okay. Akala ko sa event place, medyo maganda. Ito nga. Parang sa clubhouse ng isang subdivision lakay. Wow, lupit naman ha? Sa ngayon ay pinagutos naman ng Quezon City Police ni Director Colonel Randy Glenn Silvio ang pagbuo ng special team para tutukan ang insidente. Ayan ba yun? Ha? Nakuha ba ng video yung pagbarel? Hawak na rin ng Quezon City Police ang ilang mga saksi. Kala ko mga suspect. Habang sinusundan ang lahat ng mga lead upang matukoy ang mga suspect at motibo sa pagpatay sa empleyado ng Kamara de Representantes. Naku, trauma ito sa bata. Yun nga, Diyos ko, ha? Sa pamilya. Alang yan naman. Alulupit. Mga walang ya, mga demonyo. Walang puso. Walang puso. Parang mga walang anak. Kritikal ang kondisyon ng isang Filipina caregiver na kasalukuyang nasa intensive care unit ng Shamir Medical Center sa Israel matapos ang nangyaring pambobomba ng Iran sa Israel. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, isang lalaki pa ang nagpapagamot sa ospital habang nakalabas na ng pagamutan ng 2 Pilipinong nasugatan kabilang ang isang lalaki at dual citizen. Pagtitiyak ni Kaunan, sila ay nakamonitor at handang magbigay ng tulong para sa mga Pilipinong apektado ng airstrikes ng Iran at Israel. Narito si Kaunan.
Nagkaroon po tayo ng 4 na medical cases, no? Ang magandang balita ho, may 2 na na-discharge. Ngunit meron pa rin ho tayong 2 kababayang OFWs na currently po ay nakakonfine at ito po, no, led by of course the efforts of our Philippine Embassy sa Israel at ang team ng DMW at OWA. Kami po ay nakamonitor at handang magbigay ng assistance, no? And hindi lamang po sa kanila, we're also contacting their families dito at At sa balitang showbiz, Miss Thea. Pambato ng Davao itinanghal na binibining Pilipinas International 2025. Ila tayo mga showbiz news na yan. Josa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa? Miss Thea at ang lakayo wagi si Katrina Ann Johnson mula sa Davao Province bilang binibining Pilipinas International 2025 sa ginanap na Grand Coronation Night sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Tinalo ni Johnson ang 34 na iba pang kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at kinoronahang pangbato ng Pilipinas sa nanalapit na Miss International Pageant sa susunod na taon. Nag-uwi rin siya ng parangal bilang Best in Evening Gown. Samantala, si Annabel May McDonald ng Iligan City ang itinanghal na binibining Pilipinas Globe 2025. Papalit si Annabel kay Jasmine Bungay na itinanghal na second runner-up sa Miss Globe 2024 sa Albania. Nagwagi naman si Dalia Varde Catab ng Las Piñas bilang first runner-up at si Kathleen Enid Espenido ng Sargao bilang second runner-up. Si Catab din ang nakasungkit ng Best in Swimsuit Award habang si Blessy Villablanca ng Antique ang kinilalang Best in National Costume. Pinangunahan ni Nicole Cordovez, MJ Lastimosa, Maureen Montagne at Kylie Verzosa ang Coronation Night bilang mga host. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations sa mga winners natin, mga brains and beauties. At si Josa, kaboses pala ito ni Miss Alia Icatlo de Fort, yung ating showbiz reporter din. At yan na ang kabuuan nating palatuntuan ng break time. Uy, sabi nga wala, good afternoon. Maraming salamat, Mr. Michael is my guy. Magkano lakay? Nagisara ang palitan ng dollar, Miss Thea, sa halagang 56 pesos and 41 centavos. Naku, bumaba ng konti ang halaga ng piso, ha? Dahil nung Friday ay nagsara sa palitan ng 56.21. So bumaba ng 20 centavos ang ating piso kumpara sa dollar. At yan ang kabuuan nating palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oy, congratulations ha. Kay Henry Uri, ayan, tumanggap pala ng award ha. Plaque of Appreciation. Nagpunta sa Davao City. Ayan. Uwi ka ng durian, Brokbok. Ay, Henry. Pomelo lang kay tsaka Pomelo ba? Ayan. Bye-bye. Ingat. Stay safe.